Magandang araw! Napakasarap nga ng niluto kong umagahan namin ngayon at pati na nga rin sa hapunan. Maagang pumunta si ate kanina sa palengke kaya naman nagbilin ako ng tilapia para sa umagahan namin. 5 piraso ito ng tilapia na hindi naman masyadong kalakihan kaya naman pinahati ko na nga lang yun sa dalawa. Kinaliskisan at tinanggalan na nga rin ito ng hasang kanina sa palengke kaya naman pagdating nga dito sa bahay ay dinoble ko na nga lang yung paglilinis dito. May mga natira pa kasi ang bituka kaya naman nilinisan ko pa talaga ng mabuti. Hinugasan ko na rin muna yung kamatis na gagamitin ko bago ko naman pinrito tong isda. Matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakapag-ulam ng sarsyado kaya naman yun na ang lulutuin ko ngayon. Kadalasan kasi kapag meron kaming tilapia, kung hindi sinabawan ay piniprito namin to at pinapansahog. Maagang na malengke sila ate kaya naman maaga nga akong makakapagluto ngayon dahil aalis sila mamaya. Ang maiiwan nga lang dito sa bahay ngayon ay ako, yung anak ko, tsaka yung pamangkin ko at yung bunso ko namang kapatid ay may pasok nga raw maghapon. Maaga akong magluluto para naman bago sila umalis ay makakain naman muna sila. Pagkatapos ko nga maprito yung tilapia, naggisa lang ako dyan ng bawang at sibuyas at nilagay ko na rin kaagad itong kamatis. Kailangan nga lang yan igisa ng mabuti hanggang sa madurog na nga yung kamatis sa sobrang pagkalambot. Nilagyan ko na nga yan ng asin at saka konting asukal na pampasarap at meron nga rin akong ilang piraso ng siling green dito. Nilagay ko na rin para naman medyo bumango. Mas gusto nga ni mama yung sarsyado na hindi tuyo kaya naman nilagyan ko muna yan ng tubig bago ko naman nilagyan ng itlog. Hindi ko na nga sana yan lalagyan pa ng itlog dahil masarap naman yan kahit wala nun, pero ang request nga nung bunso kong kapatid ay lagyan nga daw ng itlog kaya naman pagbigyan. Nung ayos na nga yung lasa niyan bago ko naman nilagay etong pinrito kong isda kanina. Marami nga kami dito sa bahay pero sakto nga lang yung isda na yan at tag-iisa kami. Sa dami nga ng isda ay nahirapan nga ako dyan haluin nang hindi nadudurog yung isda. Kumain nga lang kami dyan ng umagahan at pagkatapos ay umalis na nga sila. Pagkatapos kong kumain dyan ay pumunta na nga rin kaagad ako dito sa kubo para isalab naman etong paan ng kalabaw. Galing nga ito sa mga kamag-anakan namin kahapon at wala naman dito yung mga kapatid kong lalaki para magsalab nito kaya naman ako na lang. Eto nga yung unang beses na magsasalab ako ng paan ng kalabaw. Kailangan ko na kasi itong asikasuhin ngayon para maisalang ko na at mamayang hapon nga ay malambot na. Inahin na nga raw tong kalabaw kaya paniguradong makunat na nga ito. Panay baliktad nga ako dito nung una para makaskasan ko nga kada may masusunog na balahibo. Nagchat nga rin ako sa kapatid ko at sabi niya naman kahit patagalin ko nga raw yan sa apoy dahil kapag binabad naman yan sa tubig ay mamumuti pa nga daw yan kapag kinaskas na. Napakatagal ko nga niyang sinalang sa apoy para sigurado nga na wala ng balahibo. Nung okay na nga ito at maganda na nga yung pagkakasalab ko at sunog na nga lahat ng balahibo, hinugasan ko na kaagad ito. Maganda nga ito kapag nababad sa tubig, mas madali na nga kaskasin yung mga kulay itim. Mabuti na nga lang dumating na yung kapatid ko galing sa school kaya naman pinahati ko na nga ito sa kanya. Kinaskasan ko nga lang yan hanggang sa mamuti na nga yan ng ganyan bago ko naman nilagay sa kaserola at ilalaga ko na muna. Mga 10 AM nga pala ito ng umaga nung sinimulan ko nga ito na ilaga. Binabalik-balikan ko na nga lang yan dyan para ayusin yung gatong at pagdating nga ng 3:00 ng hapon ay malambot na nga ito. Maaga pa naman kaya naman hinayaan ko pa nga ulit yan dyan ng ilang minuto para lumambot pa nga ng husto at pagkalipas nga ng ilang minuto binalikan ko na nga ulit ito para timplahan naman na ng mga ricado. Ang una ko na nga muna ditong nilagay itong sibuyas at pati na nga rin ng paminta. Medyo dinamihan ko nga yung nilagay kong paminta para mas masarap yung lasa. Konti na nga rin pala yung tubig nito kaya naman dinagdagan ko na at masarap ng humigop ng sabaw nito. Nilagyan ko na rin pala yan ng asin at pati na nga rin ng konting pampasarap bago ko ulit pinakuluan. Hinintay ko nga lang yan na kumulo bago ko naman nilagay itong sampalok na pampaasim at naglagay nga rin pala ako dito ng siling green pampabango. Iilang piraso nga lang yung sampalok na nilagay ko dahil tira nga lang yan sa kinuha ni mama kahapon. Medyo kulang pa nga yung asim ng sampalok kaya naman pumunta pa nga ako sa likod ng kubo para kumuha ng dahon ng rosel. Ilang piraso nga lang ng talbos ng rosel tong nilagay ko dito at pandagdag nga lang yan sa asim dito sa niluluto ko. Wala nga akong mailagay na gulay dito at nasa taas pa nga ng bundok kaya naman nagtalbos na nga lang ako ng kamote dito sa may tabing bahay namin. Mag-aalas 5 na nga ito ng hapon nung matapos ako sa pagluluto at wala pa nga rin sila mama. Hinintay ko na nga lang yan hanggang sa maluto yung talbos na kamote ng nilagay ko at hinango ko na nga rin ito. Wala sa biro pero talagang napakasarap nga nito lalo na nga yung sabaw. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.